Wag yung gusto mo, binibisita ka, pero never kang bumisita sa pastor. Pastor, punta ako sa bahay nyo. Ano pa ka? Wala lang, kwentuhan lang tayo. May dala ako rito ng pansit. Kaya lang, kalamansi lang muna. Ginawa niyo na ba yan? Welcome to FCF Media Ministry. We are now active. Check out our Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok. Get to know more about us by liking, following, and sharing. And don't forget to hit that bell button and be updated for our upcoming events, announcements, and get to join online services, prayer meetings, cell groups, and more. Privilege sa pagkakataong ito, Panginoon. Ang aming pong samo sa umagang ito, be with us. Dalawin niyo pong FCF at sa pangangaral ng salita mo, samahan niyo ang inyong abang lingkod at ito'y maipangaral ng buong linaw. At sa lahat po ng mga naririto, maging nasa online, ay maging bukas ang kanilang puso sa salita mo. Upang kaming mga miyembro, kasama ng mga pastor, ay patuloy na maging matagumpay sa pagharap sa kahirapan ng buhay. Salamat po sa inyong gagawin. Umaasa kami sa mayamang pagkilos ng iyong Santong Espiritu na gagawa sa mga puso ng kabataan, ng mga tatay, ng mga nanay, maging mga nasa online at sa maaabot pa nito. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magwika ng Amen, Amen, Amen. Alright. Going back to my question, ano nga ba ang church? No? Ano ba ang FCF? Ito ba ay parang isang club? No? Ito ba ay parang isang ospital na kapag meron kang sugat, pupunta ka sa church, no? Magpapagaling ka dahil sa mga sugat na tinamo mo dahil sa kasalanan? Ito ba ay gasoline station, charging station, na kapag lobat ka na, no, sa dami ng sinagupa mong demonyo, sinagupa mong problema sa buhay, lobat ka na, punta ka na sa church, at kapag okay ka na, sibat ka na naman, at hindi alam kung kailan ka babalik. No? Okay ba yung sa online, alam ako manonood ng sermon? No? Okay ba yung papalit-palit ng iglesia ng dinadaluhan? May commitment ka rito, may commitment ka ron. No? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa church? No? Ano ba ang paglalarawan na ginamit ng Biblia patungkol sa church? Sino ba ang founder nito? Ang nagtatagba nito ay si Pastor Francis. Asa na ba yung ating admin pastor? Wala pa siya. Ang nagtatagba nito ay mga Francisco family. No? O si Brother Mon. Sino ang mga miyembro nito? Meron ba tayong blood compact pang ginawa? Saan nagsimula ito? Para ugatin ang pananampalatayang iyong niyakap. O paano ba maging member ng isang local church? Paano ba masasabing ikaw nga ay isa ng member ng isang local church na ginuhit, itinatag ng ating Panginoong Kristo? Ito ba ay kapag ikaw nagpe-pray ka na, nagbabasa ka na ng Bible, nagpabautismo ka na, yun na ba ang qualification? Yun na ba ang requirement? Yun na ba ang batayan para masabing indeed, ikaw ay miyembro na ng local church na tinatag ng ating Panginoong Kristo? No? I guess another question is, bakit kailangan na maging member ng church? Meron bang pananagutan? Meron bang masama kung hindi ako magpa-member? No? Pwede ba, again, like what I've said, dalo dito, dalo doon, minsan sa SM, para paglabas mo, diretso sinihan, diretso sa kainan, diretso sa pamamasyal, no? Pwede ba yung ganon? May batayan ba na dapat talaga kailangan maging member
o meron bang panganib kapag hindi ka miyembro ng isang local church? Saan matatagpuan ang simbahan? Ito ba'y lugar? No? Saan ka dadalhin ng buhay mo kapag nagsosolo ka sa buhay pananampalataya? Anong panganib ang kinakaharap mo? Lahat ng yan, sasagutin po natin unti-unti this coming month, November, like what I have said. But for the meantime, ito pong araw na ito ay espesyal. No? Hindi ko alam kung alam nyo o hindi nyo pa alam. Ayon po sa mga kabataan, ang araw na ito ay tatawaging Pastor's Appreciation Day. Yan. So sa mga pastor na nahandyan, no? Palakpakan nga natin mga pastor. Okay. Oo, meron ata hinanda yung mga kababayan, kakanta ata sila sa sayaw. No, doon po sa mga kaibigan ko nanonood, Happy Pastor's Day. No? So, dahil ngayon po ay Pastor's Day, magiging focus natin sa maraming oras na meron ako ay tutukoy sa mga pastor. No? Ipagdiriwang natin ito. Kaya ang paksa natin, again, tatalakay sa mga pastor. Bilang panimula, pagbabasa tayo ng talata, panimula ito bilang bahagi ng aking panimula. Makikita po ito sa 1 Peter chapter 4, 12 hanggang 19. Ganito po ang nakalagay. Ang pagtitiis bilang Kristiyano. So, look at me guys. Yung Kristiyano dyan, hindi miyembro lang. Kasama po dyan ang pastor na sinusulatan ni Apostle Peter. Okay? Hello? Yung pong Kristiyano dyan, again, hindi po mga miyembro lang. Kasama po dyan ang pastor na sinusulatan ni Apostle Peter. Verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Verse 12, sa halip, magala kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Next slide. Verse 14. Samahan niyo po akong basahin. Ready, go. Kaya, kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Pakilakas po ng konti. No? Verse 15, ready, go. Kung pinaparusahan man kayo, sana'y hindi dahil sa nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kaya'y nakialam sa mga ginagawa ng iba. Ngunit kung pinaparusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip, pagpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Verse 17, dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng kasulatan, sinasabi ng kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? No? Last verse, sabay-sabay, lakasan natin. Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay hindi sa paggawa ng mabuti. No? Ipagkatiwala ninyo ang sarili nyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Let me give you background, no? Para masundan natin yung talatang ito. Again, ang ating pong tema ay patungkol sa pastor at sa kanyang pinagpapastoran bilang iglesia na humaharap sa kahirapan, at ang sumulat nito ay si Apostle Peter. No? Balikan natin yung konteksto niyan. Marami sa mga unang tagasunod ni Kristo na nakaranas ng paghihirap, sila po ay inabuso, inuusig, no?
dahil sa pagsunod nila kay Kristo. Because majority ng mga Jew hindi naniniwala kay Kristo, no? Ayaw nila kay Kristo. Hindi sila naniniwala. At nagsimula sa Jerusalem, sa kamay mismo ng kapwa nila Hudyo, ang uri ng pag-uusig na kumalat sa buong daigdig ay nangyayari sa tuwing mayroon pong pagtitipo ng mga Christian. No? At ang pinaka-climax o sukdulan, no, nito, ng pag-uusig, noong ang Rome ay determinadong palayasin lahat ang mga Hudyo sa empire ng Rome. No? Alam niya ni Peter, sapagkat si Peter mismo, pag ating inaral, ay nakulong at pinahagupit. No? At madalas ang kanyang buhay ay pinagbabantaan. Siya mismo ay saksi sa pagkamatay ng kanyang kapwa Christian. At ang iglesia nga ay dahil sa pag-uusig, kumalat, no? Nangalat. Subalit, ito maganda, kilala ni Peter ang kanyang pinaglilingkurang si Jesus. No? Yun ang maganda ron. And so, itong Peter nito, meron siyang guts to encourage yung mga pastor at mga Christian na nangalat. No? Meron siyang ganong guts simply because kilala niya si Kristo. No? Is it wonderful thing na magawa mo mag-encourage ng kapwa na dumadaan sa maigpit na pagsubok, ano man ito, simply because malalim ang iyo pong pagkakakilala sa Diyos. No, mahirap magkwento ng wala kang pinaguhugutan. Kanina, habang ako ay inaayos ng aking pangalawang anak, parang natanong ko lang siya, tingin mo anak, pag namatay na ako, magsisimba ka pa rin. Ang ganda ng sagot ng anak ko, sabi niya, siyempre naman, hindi naman ikaw ang tagapagligtas ko. Oo nga naman, di ba? Tuwa lang ako. Do you think, anak, malalim na yung conviction mo na mayroong Diyos? Sabi niya, oo naman, Daddy. Every day, I try my very best to read my Bible. No, napakaganda niyan sa buhay natin bilang mga magulang. Okay? Now, so ito yung konteksto. Ito yung kinakaharap ngayon ng pastor at ng mga miyembro. No? Sa ating binasa, meron pong mga nakabilog, kung papansin ninyo. Nabalikan ko sandali. Yan, yung mga nakabilog. Pakibasa nyo nga yung mga nakabilog na yan. The word, kayo. No? 3. Ilan dyan? 7? O, 7. Ilan na? 10. Tapos, mayroong isa, 11. And then, 13. Again, sa mga estudyante ko sa hermeneutic, kapag mayroong repetitious word, ibig sabihin niya, binibigyan ng emphasis o ine-emphasize ng isang author. Binibigyan ng diin. Ano ang nakikita natin dito? Sa pagharap sa pagsubok ng buhay, sama-sama tayo. Hindi yung meron kang problema, sinusolo mo. At kapag may problema kami, bahala kami. O pag may problema kayo, bahala kayo. Hindi po ganun yung early church. Ang doktrina, ang katuruan na nasa harapan natin, ang church is a family. Therefore, sama-sama silang humaharap. Kaya yung letter ni Peter hindi naka-address sa individual. Naka-address sa buong simbahan. Are we learning? No? Sa ESV version, ganun din, 10 times. At ang konteksto nga nito, mabigat na pagsubok, no? Na kinakaharap ng pastor at ng iglesia na hinahawakan niya. Ang panghihikayat ni Pedro was addressed not just to us individually, but to us corporately as a church family. No? Malinaw ang ebidensya, kayo. Hindi niya sinulatan ng individual na Kristiyano. Hindi nakasulat doon sa church ng FCF para kay Nicole, no?
ganito ang gawin. Hindi. Nakasulat sa buong FCF. At iyan ang nature ng mga letter ni Paul. Naka-address sa kabuuan ng simbahan. Kaya kung tatanungin kayo, ano ba yung FCF na yan? No? Ano ba itsura ng FCF na yan? Mula sa sulat ni Peter sa iglesia, makikita natin, pwede natin describe ang church ng FCF ay sama-samang humaharap sa pagsubok ng buhay, sa hamon ng buhay. Ako po bilang inyong pastor ay nakakaramdam. Pag nababalitaan ko si ganon, pinasyalan niya, good. Malakas lang, mas matapang lang ang pecha ni Pastor Ed. Nung nagkasakot si Pastor Manny, dinalo ng mag-asawang to. Ang ganda no, nababalitaan. No? Hindi tama sa isang Kristiyano, soloista ka. Abete ka sa kakumuha ng doktrina mo. Okay? Now, going back to my text, sinasabi rito, ang unang church, tinatawag nilang ganito, suffering is a shared experience. Yung pong mga dinadaanan natin, no, ay lupahang mahalaga sa bawat isa. Sama-sama natin itong hinaharap. We share Christ's suffering. Diba si Jesus, nung naglalakad siya sa lupa, tinanggihan niya ang kasalanan. Lahat ng ginagawa sa kanya, tinatanggihan niya, binabatuan siya ng masama. Hindi niya ginagantihan ng masama. Same thing with us. Nakikipaglaban tayo sa kahirapan, pero hindi tayo nakikipagkompromiso sa kasalanan at hindi yun madali. Right? Inilalaban natin ito na kahit sa gitna ng pandemic, sa gitna ng hirap, magsisimba tayo, bagamat maganda ang kita paglinggo. Tama ba? No! Sa simbahan ako. My loyalty ay malinaw. Kay Kristo ako. Lumalaban tayo sa kahirapan ng buhay. At di yun madali kung ikaw ay nag-iisa. Right? That's why, meron church. Tumatapik. Laban lang, kapatid. Laban lang. Sabi mo nga sa katabi mo, laban lang. Walang aayaw. Ano ba yun? May commercial na yun? Ha? Think positive. Walang aayaw. Di ba? Para wala man lang tumapik. Let's practice natin. Tapikin mo kahit medyo malayo-layo. Laban lang. Okay? Walang ayaw. Amen? Parang sinigawan mo na ata, sister Ros. Laban lang! No? That's why, yung church nakakapagpatuloy hanggang dulo. Dahil merong church na itinatag si Jesus. Kung meron mang patuloy na naliligaw, yun ang mga taong ayaw kumilala sa church. That's why this coming month, now sana subaybayan niyo ang magandang tema, balik tayo sa church. Now, going back to my topic, ang ating panahon na hindi iba, na dumadaan tayo rito sa pandemic na ito, no? But because hindi tayo nag-iisa, kahit patuloy ang suffering, walang atrasan, walang liliko sa kaliwa o sa kanan, walang aayaw, magpapatuloy tayo hanggang katapusan. We suffer together as a church family. Pwede ba ako makadinig ng amen doon? Amen! Pakilakas mo nga. No? Pagpapatuloy tayo, ang totoo, ay meron tayong kanya-kanyang mga dinadaanan sa buhay, right? Iba yung dinadaanan mo sa dinadaanan ko. Iba-iba yan. No? Pero, yun nga pong panghihikayat ni Peter. No? Again, Peter, sa kanya pong panghihikayat ay hindi naka-address sa individual, kundi sa kabuuan ng iglesia. Malinaw yan, again, dahil sa word na inulit-ulit kayo.
Masasabi mo, iyan ang tema ng aklat na ito ng 1 Peter chapter 5, beginning verse 12. No? Sabi po dyan, magala kayo dahil nakikibahagi kayo sa hirap ni Kristo. Ano ba yung hirap na yon? Yung ba yung pagpapako? No? Parang, kasi habang ikay humaharap sa buhay, ikay nahandi dito sa lakbayan ng buhay, ang daming pagsubok na gusto mo minsan mag-give up. Pero dahil lumalaban ka dyan sa tulong ng prayer ng iyong kapwa-believer, that's why napakahalaga po humingi ng prayer request. Pastor, wag po kayo mahiya. One time sa amin pong Friday online prayer meeting, meron pong lumapit sa amin isang Sunday morning. Pastor, hindi pa nakakahiya ako na lang nagre-request. Naalala mo yung Pastor Ed? Huwag po kayong mahiya. Alam niyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo mamaya. But pasadahan ko ng konti. Yung pong paghingi ng prayer ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na sinasabi mong, siya ay Diyos, ako ay hindi. Kaya niya, ako ay hindi. That's why I ask for prayer. Yung hindi humihingi ng prayer, I don't know. Pride ba yan? Nahihiya ka ba? I don't know. Pero hindi yan ang buhay ng early church. Okay? Now, sabi po ng, I don't know kung nailagay dyan. Yan. Sa English version po kasi, ang ginamit po dyan ay fellowship. No? Sabi po ng verse 13, tingnan natin kung nahandyan. I forgot eh. No, wala. Okay. Sabi po ng verse 13, magala kayo dahil nakikibahagi kayo sa hirap ni Kristo. No? Sa literal standard version, but according as you have fellowship with the suffering of Christ, rejoice. Ang sabi naman ng dating Biblia, kundi kayo magalak sapagkat kayo karamay sa mga hirap ni Kristo. The word fellowship, ayan po. Ang salitang fellowship ay galing sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay koinonia. No? Ang ibig sabihin ng fellowship sa ibang Tagalog ay kabahagi. Karamay. So karamay tayo ni Kristo sa paghihirap niya, sa pakikipaglaban sa kasalanan. No? Kayo ba'y nakikipaglaban sa kasalanan, mamuhay lang ng tama sa harapan ng Diyos? Amen? Yun eh. Sometimes, bumibigay. Pero we feel so sorry every time we fail God. Now, napakaganda po ng salitang fellowship. Kasi ang nakadikit dyan, kabahagi o karami. What do we mean by that? Listen to me. Ibig sabihin, tayo pong mga Christian, iisa ang puso natin. Anong puso natin? Mabigyan kaluwalhatian ang Diyos, anuman ang kalalagayan ng buhay. Amen? Yun ang atin. Kung hindi para sa karangalan ng Diyos, isara na natin itong simbahan. Hindi ito para kanino. Ito ay para sa Diyos. At kaya tayo, itinatag ni Jesus ang church dahil hindi madali ang mamuhay na mag-isang lumalaban sa mundong ito na pabulok na ng pabulok, pahirap na ng pahirap. Diba? Talaga naman ang alon, ang agos ng mundo, malakas, mahirap salubungin. Sino dito ang marunong lumangoy? Alam, si Lon, nakita ko na to eh. Si Pastor Manny din. Kaya lang hinihingal ka na, nag-swimming tayo, no? Si Pastor Ed ang magaling. Lumulutang si Pastor Ed, bilis. Swimming natin, diba? Magaling si Man Lucio. Yeah. Hindi po madali. Ako, talaga naman, very vocal ako pagdating sa dinadaanan ko sa buhay. Isang puso natin, mamuhay, nagsisikap, bigang kaluguran ng Diyos. At itinayo nga ang church nito upang maging karamay. Because, minsan ikaw mahina, siya ang malakas. Minsan siya naman ang malakas, ikaw mahina. Alright? Kaya tulong-tulong po tayo. Ang uri ng buhay meron tayo, sa ngayon ay hindi po madali. Mahirap talaga, no, magpaaral. No? Dahil
dahil talaga ang income ay kapos na kapos. Sabalit ganun pa man, aside sa kahirapan ng buhay, financially, maraming mga nasisirang relasyon, anak sa magulang, mag-asawa, ano pa ba, dumadaan din sa mga kasalanan, pagbaksak, iba-iba, no? Hirap ng kalooban, hirap ng bulsa, hirap ng isipan. But as we suffer together. We grow deeper in the gospel of Christ. Because every time na bumabaksak tayo, bumabalik tayo sa krus, yumayakap tayo. Lord, nadinig ko yung prayer, is it Yael yung closing prayer, na bumabalik lang tayo sa krus. Doon lang talaga nagsimula ang lahat. Okay? Now, basa tayo ng isang talata pa. 1 Peter 5:1-11, ang salita ng Diyos. Mga bilin sa mga namumuno, no? Ito po yung mga pastor, at sa mga kabataan. Look at me. The word kabataan diyan ay hindi po edad. Sa original, ang ibig sabihin po yan, new believer, new followers of Christ. Klaro? Okay? Now, yung kabataan, ulitin ko, hindi po yan tungkol sa edad. Because even Apostle Paul, tinatawag niyang anak ang mga taga-Korinto, bagamat marami sa Korinto matanda sa kanya. So, ang ibig sabihin lang niya na may tinatawag pong ako, halimbawa, spiritual parent. O halimbawa, si Nicole, nag-share sa isang may edad. Ang tawag kay Nicole ay spiritual parent. Bagamat matanda yun. Tinawag lang spiritual parent kasi siya yung nag-share. Okay? So sabi dito ng verse 1, sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Verse 2, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalataya kasama ninyo, katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil nais niyo talagang makatulong sa kanila. Huwag kayong maghari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Verse 4, at pagdating ni Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpala na kahanda at hindi kukupas kailanman. At kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. At kayong lahat, meaning yung miyembro at mga pastor na sinusulatan ni Peter, tayong lahat, sabi ni Peter, na mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Okay, bago ipagpatuloy, tandaan niyo yung konteksto, may kahirapan ng buhay, inuusik sila, papatayin sila, babilanggo sila, papahagupit sila. So damahin niyo yung konteksto, sinusulatan ni Peter, yung church, hindi lang yung church, pati yung mga pastor. Sabi niya, kayong lahat, magpakumbaba sa isa't isa at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinabi sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinaawaan niya ang mapagkumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Verse 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay maali-aligid na parang leong, umaatungal at naghahanap ng malalapa. Verse 9, sabahan niyo po kung basahin na malakas, ready go. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Okay? Nararanasan din lang ang mga paghihirap na ito. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap, hallelujah, ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmula ng lahat ng pagpapala.
Pinili kayo upang makibahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito tayo kukuha ng punto natin para sa mga pastor at ng mga kapatiran. Point number 1, purihin ang Diyos. No? Purihin siya sa kanyang kapangyarihang walang hanggan. Amen. Okay? Point number 1. Ang mananampalataya ay mayroong responsibilidad sa isa't isa. Binanggit ko na kanina, no? Sa atin pong binasa, eto yan. The word, magpasakop kayo. Tayo, ha? Magpasakop kayo. Magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisan. Humanda kayo at mag-ingat. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. Labanan ninyo. Look at that verse na meron tayo. Kaya nga lagi natin sinasabi, ang isa sa pinakasekreto ng mabilis na pagbaksak, pabulusok, no? Ay lumayo sa church. Iyan ang pinakadelikadong gagawin ng isang mananampalataya. Kasi ang church ay itinatag ng Diyos. At ang utos ng Diyos, maglingkod tayo, magpasakop tayo sa isa't isa, magpakumbaba kayo, maglingkod sa isa't isa. Amen? Hindi lang kayo ang dumadaan sa pagsubok, maging mga pastor din. Amen? At wag po kayo magkamali na isipin nyo mga pastor ay si Superman o si Batman o kasama kami sa grupo ng mga Avengers. Kami po ay tao rin. May puso nasusugat. Nahihirapan. No? Now, dahil nga ang araw na ito ay tatalakay sa mga pastor, please allow me na sana po kung ano man ang malaman nyo sa inyong pastor, huwag niyong pinagpipiestahan sa lamesa. Okay? Ang dali kasing pagpiestahan ng pastor. Kwento rito, kwento ron. No? Pag may problema, iiwasan si pastor, baka utangan lang ako nito. No? Of course, lahat tayo ay dapat ganon. Maging ang pastor din ay hindi dapat pinupulutan ng miyembro sa lamesa. No? Pangit yung gusto mo ikaw ay pagpe-pray, pero hindi ka marunong mag-pray ng pastor. Pwede ko ba kayong tanungin? Sino ho rito ang nagpe-pray sa kanyang pastor? Wow! Salamat naman po. Pastor, salamat tayo. Kawe-kawe naman ganyan. Thank you. Oo. Yan. Ano ba ang laman ng prayer nyo? Lord, sana kuhanin nyo si pastor. Walang kwento yung pastor namin. Kuhanin nyo na. Okay? Wag yung gusto mo, binibisita ka, pero never kang bumisita sa pastor. Pastor, punta ako sa bahay nyo. Ano pa ka? Wala lang, kwentuhan lang tayo. May dala ako rito ng pansit. Kaya lang, kalamansi lang muna. Ginawa nyo na ba yan? Pupunta lang kayo sa pastor. Tambay ako dyan, pastor, kain tayo pansit. O kaya siopaw. Kaya lang sauce lang muna. Mahalaga po yan. No? Tandaan nyo, yung dinadaanan nyo, dinadaanan din namin. Okay? Walang fast lane, walang speed lane, walang special lane for pastor. May nabasa na ba kayong verse sa Bible? Na special lane for pastor. 24 hours, malago ka na. Hindi ka natatabla na naman problema. Meron ba kayo nabasang verse? Please help me. Baka may nakita kayong verse sa Bible na nagsasabing, for pastors only, 24/7, malago ka na. Ikaw ay sintibay na ng bato. Hindi ka natatablan. No? May nabasa pa kayong ganong verse? No. Ang isang dahilan kung bakit sinalatan ni Peter yung pastor at yung church, simply because
we are all in the same road. Ang tawag, sanctification process. Doon tayo patuloy na dinadalisay sama-sama. Now, ang church na inyong kanabibilangan ay meron pong, ito, yung church ninyo, ang tawag nyo dyan, FCF. Alam nyo ba ang mission statement ng inyong iglesyang dinadaluhan? And hopefully sa mga pastor na nasa online, no? Harinawa, malinaw din ang inyong mission statement. Sino po nakakaalam ng ibig sabihin ng FCF? Let me see your hand. Yun, parang alangan siguro, 1/4 lang alam mo, no? Sino po nakakaalam ng buong buo kung ano ang inyong iglesyang dinadaluhan? Malinaw po ang mission statement natin. Ito po, letter F, faithfully honoring God and putting the gospel at the center of our ministry. No? Ang iglesia pong ito ay naglalayon, labanan ang kasalanan upang bigyang kaluguran si Kristo sa abot ng ating makakaya sa biyaya ng Diyos. Amen? Nasa Bible po yan. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa. Okay? Tayo po ay nagtuturo ng kaligtasan na nagsimula sa biyaya ng Diyos at magtatapos sa biyaya ng Diyos. Tawag natin dyan ay sola, what? Gratia, and therefore, soli Deo Gloria, sa Diyos lamang ang kapurihan. No? Tinuturo natin, nakalagay dyan, ay putting the gospel at the center of our ministry. What does it mean? Never tayo nagre-rely sa ating strength. Nakakayanin natin ito on our own. Ang kaligtasan natin, kung tayo pababayaan ng Diyos sa sarili natin, hindi natin matatapos, Sister Rose. We need the grace of God. Therefore, sinasabi natin, grace in the beginning, grace in the middle, grace at the end. Kaya sa Diyos ang kapurihan. Kung meron naman, naggegewang-gewang ang buhay spiritually, simply because ang iyong buhay, hindi mo itinatag, hindi mo in-establish sa krus ni Kristo. Okay? Next, letter C, creating biblical community, New Testament culture. Ito yung pinag-uusapan natin. Ang kultura ng simbahan, sinulatan ni Peter, the word kayo, maglingkod kayo sa isa't isa. Hindi po pwede yung dalo-uwi. Wala sa Bible yun. Hindi po pwede yung dalo-uwi. Suffering is a shared experience, like what I have said kanina. We share Christ's suffering. Yan ang itsura o mukha ng FCF na dinidevelop natin. At kayo po'y tinuturuan namin ngayon ng inyong lingkod. Ang church na dinistenyo, itinatag, iginuhit ni Kristo ay isang pamilya. Hindi po pwede yung kanya-kanya tayo ng buhay. I'm not saying yung utang ko, bayaran nyo din. But I'm saying, karami kayo, at least sa pananalangin, pagbigyan ng encouragement, at kung mayroong pagkakataon, why not? Kami naman po mga pastor, talaga minsan nag-aabutan na lang . Brad. No? Ito po yung komunidad. No? Do you think ito pong letter C ng FCF ay biblical? Yes. Sapagkat nakita niyo po yung repetitious word, kayo. No? Meron tayong pakialaman sa isa't isa. No? Bagamat meron tayo kanya-kanyang dinadaanan, no? Hindi natin kinakalimutan ang tungkulin. Pastor, kamusta po kayo? Ako'y meron yung, alam niyo na, kilala niyo naman, I guess, lahat ng pastor kinakamusta. Pastor Ariel, di ba? Napakadalas mag-text. Pastor, kamusta po kayo? Gusto ko pong sabihin sa inyo, pinagpe-pray ko kayo sa mga sandaling ito. Wow! Pastor, salamat po. Nakikita niyo yung mga pastor, pag tumayo dito, parang siya may-ari ng langit at lupa. No, nakabihis ng maayos, naka-necktie pa. Hindi na magsasabing di ba? Pero alam niyo naman, dinadaanan natin yan pare-parehas.
Okay? So hopefully sa mga darating na araw, isang text lang. Pastor Manny, gusto ko pong sabihin sa inyo, pinagpe-pray ko kayo. O kaya, pwede nyo i-text, Pastor, paano nyo gustong ipag-pray ko kayo? Meron akong free time, 5 minutes, gusto ko pong gugulin sa inyo. Pwede ba natin maging practice yun? Ha? Pwede ba yun? Posible? No? Te-text nyo yung Pastor, meron akong 5 minutes free time, pinaalala ka sa, word lagi ni Pastor Riel Pastor, pinaalala ka ni Lord sa akin. Paano mo gustong ipag-pray kita? Te-text lang ako. Tapos, Pastor, tapos na po ako. God bless you. Malaking bagay po yun. Ano? Mahalaga yung prayer. Okay? And the last one, letter F, fulfilling the unfinished task of making disciples. No? Ang ating pong tapos na trabaho, guys, ang ating pong tapos na trabaho, gawing disipulo o tagasunod si Kristo. Hello? Hindi porke tumanggap kayo sa Panginoon, tapos na ang trabaho namin. O kapag kayo nakapag-share ng gospel, tumanggap kay Kristo, tapos na. Ang ating pong finished work ay gawin silang disipulo, tagasunod ni Kristo. Hindi porke nagbabasa ka na ng Bible, nananalangin ka na, disipulo ka na. Kung ang buhay mo umiikot lang sa sarili mong buhay, hindi ka disciple. Ang disciples na nakadesenyo sa Biblia, kabahagi ng katawan ni Kristo, mayroong ginagampanan sa katawan ni Kristo. Meron bang bahagi ng katawan mo soloista? Meron bang bahagi ng katawan mo na humiwalay? Ayoko sa inyo. Nakita niyo na ba, Pike, umalis sa isang mata mo? Ayoko na sa'yo. Naglalakad yung isang mata mo ron, no? May sariling buhay. Bawat katawan, bawat naliligtas, dinadala ng Panginoon sa katawan ni Kristo upang gampanan ng kanyang bahagi. Now, dalhin natin ito sa ating buhay ngayon. Totoo na meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. No? Pero hindi po yan excuses na ang inyong mga pastor, ang inyong kapwa Kristiyano, ni hindi nyo makamusta simula na kayo naging Kristiyano. Sana po, sa umagang ito, magbago ang ating buhay pananampalataya. Tell me, kayo na magsabi, ramdam nyo ba ang mga pastor nyo sa panahon ng may nangyayari sa buhay nyo? Nadadalaw ba kayo? Tinabahan ako sa tanong ko na yun, Balik naman natin. Ramdam ba kayo ng pastor? Uy, meron akong kapatid sa Panginoon. Men, mga pastor, ramdam na ba ang mga miyembro? Pastor Manny, Pastor Ed, ramdam ba ang mga kapatiran? Parang napipilit na. Ganyan ang FCF. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay? Next point. Ang pag-aalaga sa mga mananampalataya ng Diyos sa panahon ng kahirapan ng buhay. Tingnan natin. Ito po ay mahaba-haba ang instruction ni Peter sa mga pastor. Dapat lang kasi po malaki ang aming responsibilidad. Sabalit, pakinggan nyo muna ito, para meron kayong idea paano nyo pinagpe-pray ang pastor. Baka ngayon nyo lang ito makikita. Ready? Ito po ang survey. 90% ng pastor ay nagtatrabaho higit sa 46 hours a week. Ayon po yung sa pag-aaral, 90%. 80% ng mga pastor naniniwala na apektado negatively ang pamilya ng pastor. Wow! Taas yan ng 80%. Apektado negatively ang pamilya ng pastor. Kasi nga, ang pamilya ng pastor exposed. Wala kaming privacy. Kaya minsan yung mga bata napipilitan mag-function kasi anak ako ng pastor. Pero pag anak ng miyembro, baliwala, dubalot, hindi. Nakuha niyo ba? Pero pag anak ng pastor, ano ba naman yung anak ng pastor na yan? Kaya sometimes yung kanilang way of life ay nababago, nahihirapan sila. Okay? 33% naniniwala na kapag nasa ministry, malapit ang pamilya na masaktan emotionally, mentally, verbally, spiritually.
Naranasan po yan ng aking anak. Na may tumawag sa kanila over the phone, talaga na maiyak yung aking anak. Kung ano-ano pinagsasabi. Bakit ganyan yung pastor nyo? Hindi niya alam, yung asawa niya humingi ng oras sa akin. Madaling araw na noon eh. Okay, 70%, ito hindi maganda. 75% naniniwala na mataas ang stress ng pastor. Mga pastor, totoo ba yan? Mataas ang stress? Nag-aaral po yan, ha? Hindi po yan, ha? Datos po yan ni John Maxwell doon sa kanyang libro, Partners in Prayer. Alright, next. No? 50% inaamin na hindi nila kayang patagpuin ang tungkulin bilang pastor. Totoo, ako na magsasabi sa inyo. Kaya minsan gusto kong bumaba. I feel na hindi ako karapat-dapat magpastor. Totoo po yan. Totoo po yan. Now, 90%, ito masakit pa rin, no? Pakiwari nila, hindi sila nasanay ng gusto para sa tungkuling ito. Parang parehas lang ng kabila. Iba naman isa, katagpuin, yung demand. Ito naman, hindi sila fully equipped. Then 70% ng mga pastor umamin na napakababa ng tingin nila sa sarili nila nung sila nag-start sa ministry. Okay? What else? 40% na itala na nagkakaroon ng conflict, gusto sa pagitan ng pastor at member. Mataas din yung 40%. Then 33% na itala na nagkakaroon ng sexual relationship sa membro. And 70% umamin na wala silang maituring na malapit na kaibigan sa church. Wow! Taas nun, 70%. Kasi ito pong naging trend. I don't know if it is trend and tower. Naging takbo ng buhay pananampalataya na para ang tingin sa pastor ay nasa pedestal, isang santo na bawal magkamali. Hindi ko makikita yun. Kaya meron kami pinaplano ni Pastor Ed na isang series. Wala pa kami naiisip na topic. Pero somehow, ang gusto namin gawin, basagin namin ang trip nyo. Parang gano'n. Papakita namin sa lahat ng karakter sa Bible, may diferensya. Ang Diyos lang ang wala. Para lang mabura sa inyong isipan na ang pastor hindi po perpekto. Okay? Meron lang kaming assignment. Katulad nyo na may assignment, pero hindi po kami perpekto. No? Now, having said that, going back to sa 70%, sometimes hindi kami makapag-open ng buhay namin. Kasi parang bawal. Na ipagka-senior namin, Pastor ka, ganyan ka? Tagal-tagal naman nung nagpapastor, ganyan ka? Unlike sa inyo, pwede kayo mag-share, di ba? Mars, di ba? Natutuwa pag nadidinig yung ganang kwentuhan, Mars. Pero mga ako, nabubisit ako sa asawa ko. Ganun kayo kadali, di ba? Sa amin. Kailangan dignified ang dating. Diba? Kaya kami nagkakwentuhan. At minsan, kami din, talaga nilalabas namin kung sino kami. Mga kengkoy. Kaya nga, natutuwa ako pagka Christmas party, the other side ng pastor, nakikita niyo rito, pagka tawag doon? Papatawa. Yun kami. Pero sa ibang simbahan, hindi namin magawa. Sa ibang taon, hindi namin magawa kasi baka iba isipin. No? Itong dalawang to, kulang pa nga lang. Pagka kami nagsasama talaga, yung aming, lalo na yung si, dati, si Atienza ngayon, si Ping Lacson Pag yan ang bumato ng biro, talaga namang nalalaglag kami sa upuan. Iba abala niyan No? At least, nagiging komportable kami sa isa't isa. But sometimes, sa inyo, natatakot kami. Kaya meron ganyang survey. No? Hopefully, maging komportable tayo sa isa't isa bilang isang pamilya. Okay? Alright. Now, ito pong kwentong ito ay makabasag puso para sa akin. Lalo niya sa baba na yan. No?
I-describe natin sa 5 ang dinadaanan ng pastor para marunong po kayo mag-pray. Una, yung pong pangungulila. Feeling ng pastor, nag-iisa lagi siya. Hindi maiwasan. Kasi nga wala siya masabihan ng dinadaanan niya, problema niya sa anak, problema niya sa asawa, problema niya. No? Number 2, patuloy po yung pagtaas ng stress. Number 3, pakiramdam nila, hindi nila kaya na tungkulin. Number 4, tumataas yung depresyon. And number 5, nakikipaglaban kay Satanas. Dahil talagang gustong-gusto ni Satanas, igupo ang pastor. Merong kwento at may nagsabi na talagang target ng mga demonyo ang pastor. Kasi pag nadali ang pastor, babaksak halos na simbahan. No? At dito po kami, ang ating mga pastor. Okay? Ang pagkakakilanlan sa pastor, no, ang pagtutuunan, 3 bagay ang pagtutuunan ng mga pastor. Listen to me guys ha, ating po mga pastor dito, 3 bagay. Una, eto. Sabi diyan, 1 Peter chapter 5 verse 1, sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia. Ano nakita natin kay Peter? Si Peter, bilang isang apostol, may tuturing na mataas yung kanyang tungkulin. Because foundational yung kanya. Sila ang nagtatag ng pundasyon ng iglesia. Sila yung mga eyewitness doon sa sinasabi nating Jesus na hindi natin nakita. Sila ang nagsasabi, yung amin sinasabi ay amin nadinig, nahawakan, nakausap, naramdaman. Totoo na merong Jesus. At yung kanilang mga karanasan, inilagay sa papel. Isang testamento na pinagtibay ng panahon. Paano mo sinasabing ang sayo ang lupa, may raw hawak ng testamento? Ano hawak natin na merong Jesus na nag-exist? Yung testamento, yung Bible mismo, na for so many years, hindi matanggal. Kung ito'y lumang libro, ordinaryong libro, natanggal na ito. Pero ang libro ito, until now, sa mga sandaling ito, siya pa rin ang may record na best-selling books. Isang libro sa lahat ng libro na na-translate sa lahat ng lingwahe at dialect. Isang libro na pinagkukuhanan pa rin ng pamantayan ng tama't mali. Isang libro na lumang-luma, but whenever ito pinapangaral, nababago ang buhay ng tao. Mataas ang tungkulin ni Peter sapagkat si apostol, sila yung nag-lay down ng foundation na nagsasabing, there's someone, his name is Jesus. Eyewitness ako nung siya ay dinampot. Eyewitness ako nung siya pinako. Eyewitness din ako nung siya nabuhay. Sinong loko-loko na tao ang itataya mo ang buhay mo sa isang tao na hindi man talaga nabuhay? Tell me. Allow me please to use that word just to put some emphasis. Sinong loko-lokong tao ang itataya mo ang buhay mo? Ikukwento mo na si Jesus ay nabuhay, nung pala hindi. Gagawin mo ba yun? Itataya mo lang ang buhay mo sa isang bagay na nakita mo, naramdaman mo, napatunayan mo. At nakita yon ni Peter. Therefore, nilatag niya ang buhay niya. I'm willing to die. Hindi kwentong kutsera ito. Na-carried away lang ako. My point is, si Peter mataas ang kanyang role. But look at this, mga pastor. Ang ganda ng word niya dyan. Sabi niya, nakikiusap ako bilang isa ring namumuno sa iglesia. Look at that attitude ng isang pastor. Meron siyang pagpapakumbaba. No? I guess ang ating mga pastor naman dito, ako na rin na magsasabi sa inyo, talaga mga humble ang ating mga pastor. Palakpakan nga natin ang Panginoon. No? Masarap lang kaming kumain. Pero mga humble naman ng mga pastor na yan. Wala lang dito yung ating Pastor Francis. Hindi sila mapagmataas, no? Mga pastor, ang gandang halimbawa na pwede natin tularan, Apostle Peter,
No? Ano pa sinasabi niya rito? Sinasabi niya, bilang isa ring namumuno sa iglesia. Ang ganda nun, no? Na sinasabi ni Peter sa mga pastor, karami niyo ako sa paglilingkod sa iglesia ito. Aren't you glad na hindi lang iisa yung pastor? Amen, mga pastor. Magkatuwang tayo sa pag-aalaga sa kawan ng Panginoon. No? Pwede ba pakisabi niyo sa isa't isa, mga pastor? Hindi ka nag-iisa. Magsabihan kayo. Pastor Francis, no? Pastor Ariel, and hopefully Pastor Pel, lasang kamanda ko naroroon. Pagparamdam na ang iyong kaluluwa. Namimiss ka namin, bro. Okay, tayo magkapatid at kailangan natin pare-parehas ng Ebanghelyo ni Kristo. Sabi dyan ni Peter, siya ay witness, no? Witness nung si Jesus ay dinakip. The word witness comes from the Greek word martur. Doon naman galing yung salitang martir. Di ba? So si Peter ay hindi lamang sa witness kay Jesus, siya ay nagwi-witness patungkol kay Jesus. Sineshare niya yung gospel. Hello? But hindi lang ibang tao ang nangangailangan ng gospel. Even Peter himself, kailangan niya yung gospel. Why? Naalala nyo nung gabi? Di ba siya tagasunod na ni Kristo? At dumating yung point na dinampot si Jesus. At si Peter, eto, kasama mo sila, di ba? Ano sabi ni Peter? Ano ka? Hindi ko kakilala yun eh. Ilang beses dininay ni Peter si Jesus. Baliktarin natin, ilang beses tumalawak ang manok. Ito kayo lagi nalilito eh. Ilang beses dininay. Ha? Isa. Dalawa. Ilang beses tumalawak ang manok. Tatlo din. Nakakadito talaga yan, Pike eh. Nung timilawak ang manok, nakatatlo na siya ng pagtatatwa. Doon niya na-realize. Di ba? Yun ang Peter. So yung gospel na pinipreach ni Peter ay kailangan din ni Peter ng gospel sapagkat siya mismo ay makasalanan din. No? Ano nakita na rito mga pastor? Mga Pastor Edmond, Pastor Manny, look at me. Si Apostle Peter ay naging apostol. Naging pastor din ang tawag niya. Hindi dahil, Pastor Ed, deserving siya, kundi dahil lamang sa habag ng Diyos. Mga miyembro, look at me. Kami ay pastor, hindi dahil kami ay mas nakahihigit sa inyo. Naging pastor kami dahil lang sa panawagan ng Diyos. Dahil lang sa habag ng Diyos. Si Peter, nakita niyo, he denied Christ twice. And yet, naging apostle pa rin siya. Bakit? Because of the grace of God. Remember? Doon sa dagat, di ba? Sabi ni Jesus sa kanya, Peter, do you love me? Ilang beses yun? 3 beses din. Kung ilang beses niyan, dininay si Kristo na 3 times. 3 times yung tinanong si ni Jesus, Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Sagot ni Peter, yes. Ano sabi ni Lord? Alagaan mo ang tupa. So, dali natin ito mga pastor na ito. Dali natin ito sa ating mga buhay. Mga pastor, ang calling o identity natin bilang mga pastor, again, hindi dahil sa tayo ay mas nakahihigit sa mga membro. It is only because of the grace of God. Amen? Tanggap niyo ba yan? The truth is, kung ang biyaya ng Diyos, iminto, wala ng Pastor Mon sa pulpito. Wala ng Pastor Ed, am I right? Wala ng Pastor Manny. Hindi kami perfecto. Nakagagawa kami ng kasalanan. Pero bakit kami nakatatayo? It is because only by the grace of God. Amen? Hallelujah.
At kung tayo po ay tapat sa mga tungkulin natin mga pastor, sabi po ng Biblia, makakahati tayo, sabi ni Peter, makakabahagi tayo sa kaluwalhatian niya pagdating niya balang araw. So, ano ang responsibilidad ng pastor? Eto. Ang dapat na laman ng responsibilidad ng pastor, alagaan ninyong mabuti ang mananampalataya kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa, at kayo ang tagapag-alaga nila, dapat taos-puso ninyong pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos, hindi dahil napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Tayo po mga pastor, Pastor Edmond, Pastor Manny, Pastor Francis, no? Ay meron po tayong napakalinaw na tungkulin bilang pastor. Saan? Kanino? No? Dito po sa FCF. At meron pa rin tayong ibang kawan sa Valenzuela, nalimitahan lang tayo dahil hindi pa allowed ng may-ari ng pabrika magkaroon ng gathering doon. At maging doon sa Valenzuela, no? Meron din tayong mga kapatiran. Gusto ko lang po sabihin sa mga nandito, guys, mga membro, same thing with you. Wala kaming pananagutan sa mga tupa ng ibang church. Ang pananagutan namin sa harapan ng Diyos, kayo. And same thing with you. Ang local church ninyo, FCF, dito kayo mananagot. Dito kayo inilagay ng Panginoon. Huwag kayo tumanggap ng doktrina na pwede ang palipat-lipat ng simbahan na wala kayong commitment. Wala kayong makikitang ganun sa Biblia. Na palipat-lipat nila ng simbahan na parang mga tipaklong. No? Tayo po, mga pastor, ay responsable sa tupa na nahandi dito sa FCF. No? Sabi po ng Biblia, binigyan tayo ng Diyos ng bawat isa ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat. No? Yan po yung, sabi po ng ESV, as each has received a gift, use it to serve one another. Tayo po ay mananagot kung tayo po ay unfaithful sa ating responsibilidad. Dalawa po ang ating tungkulin, mga pastor. By the way, meron pong mga pag-aaral na meron sa inyo, merong para na kayo nagpapastor. Kasi po yung concern ninyo sa kaluluwa. Kapag kayo may mga hawak na maliliit na small group, no? At meron kayong puso na iniintindi niyo yung tao, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang buhay, para na kayo nagpapastor. Pakinggan niyo po ito maging mga nasa online. Dalawa po ang tungkulin ng pastor. Sabi dyan, mga pastor, sabayan niyo po ako, pakilakasan natin. Ready, go. Ingatan ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pakilakas po. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Pakibasa sa English, keep watch over yourself and all the flock of which the Holy Spirit had made you overseer. No? Be shepherd of the church of God which He bought with His own blood. Dalawa ang tungkulin natin, mga pastor. Una, tayo daw po ay maging overseer. Pangalawa, tayo daw po ay tinatawag na shepherding. Yung overseer, andun, pinababantayan. Iba po yung pangangalaga. Mahalaga na naiintindihan natin yun, yung overseer, tinitingnan mo, di ba? Sino sa kawan mo ang nawawala o nagwawala? Sino rin sa inyo yung naliligaw na ng landas? No? Kami po mga pastor ay napakahaba ng tungkulin namin. Hanggat kayo buhay, kargo namin kayo. Alam niyo ba yun? Mr. Rose? Hanggat kayo buhay, kargo namin kayo. Okay?
Kapag simula sa pagtanggap nyo sa Panginoon, no? Di ba, sa sanggol, pinainom ng gatas. Sa Bible, meron ding spiritual milk. Yung mga basic foundation ng salita ng Diyos. No? Yung salvation. Kapag kayo po ay meron sakit, binibisita kayo, pinagpe-pray kayo. No? Kapag kayo may sugat, di ba? Lahat iniintindi sa inyong buhay, kinakamusta kayo. Isa masakit lang ni Honey ha, walang reply. Diba? Kapag kayo nalilihis, pinapaalalahanan kayo. Kapag kayo nanghihina, pinapalakas kayo. Kapag kayo nadadapa, binabangon kayo. No? Kapag nanganganib ang inyong spiritual life, ay pinapaalalahanan kayo. Tinuturo sa inyo ang tamang doktrina. Mga pastor, look at me guys. Mahirap alagaan ang tupa kung di natin tinitignang maigi. Overseer, babantayan talaga natin. No? Then, shepherding, yung aalagaan. Masaya ba kayo na higit sa isang pastor lang nag-aalaga sa inyo? Meron kayong iba-ibang pastor, merong komikero, lahat naman yung komikero no? Merong madrama. Bakit drama sa akin? No? Diba? Pastor, thank you sa friendship na meron tayo. Okay? Tulong-tulong tayo, Pastor Ed, Pastor Manny, sa pag-aalaga sa mga tupang ito. Okay? Now, meron pang isa. Tawag doon kanina ay responsibility, pero hindi lamang puro duty ang pinag-uusapan, kundi puso din. Sabi rito mga pastor, Pastor Manny, Pastor Ed, dapat taus-puso nyo silang pangangalagaan. Hindi napipilitan lang. Mga pastor, ulit kasi noon, ikaw na nga pastor ko mausap. Meron dito ang miyembro pinagpapasapasahan no? Ikaw na makulit ka usap yun Hindi napipilitan lang. No? Talagang dapat taus-puso. No? Hindi dahil walang ibang gaganap, kundi taus-puso natin paglilingkuran. That's why mamaya, pupunta rito yung mga pastor. Sayang wala si Pastor Francis. No? Please pray for us mamaya. No? Okay? And by the way, sana wag naman umago ng oras ito. Mag-prepare na rin kayo ng inyong sasabihin. Okay? Say something sa inyong mga pastor, Pastor Manny, and Pastor Ed. Okay? Kindly limit lang, ha? Baka naman magnobena na kayo. Pasalamat lang kay Maya, pupuin ko rito. Okay? Yung dalawa na yan. Tapos kung meron kayong iaabot, abutin nyo ng kamay. Salamat. Okay? Pasalamatan lang natin ang ating pastor. Hindi po madali ang magpastor, believe me. Believe me. Mahalaga ang puso natin sa pag-aalaga ng pastor. Dapat po ay hindi napipilitan. Okay? Ano pa? O dahil may hinihintay na kapalit. No? Dahil sa konteksto nito, may kahirapan. Di ba? Tandaan nyo, mahirap ang konteksto nito. At maging sa panahon natin. Meron ako mga alam na pastor, pag nagpipreach na, hindi na nagpipreach ng Word of God. Pinariringgan na yung miyembro. Meron ng ganon. Dahil talagang gipit na siya, ginagamit na niya yung pulpito para na iparamdam sa mga miyembro ng kanyang pagkakailangan. Pero hindi niya naranasan yan. Kayo ang saksi. Never na ginamit ng pulpitong ito. Ano man ang dinadaanan namin, kami-kami nag-uusap. Okay? Now, ito pong isa pang talata na dapat huwag nyo rin kakalimutan. Please don't get me wrong, ha? Kasi minsan, nababahiran ng ibang bagay pagdating sa pera. But this one is biblical. Kayo na po magbasa. Pakilakas lang po. Pakilakas lang po, ha? Hindi ako magbabasa. Kayo lang. Ready, go!
Yan. Nararapat bigyan ng sahod ang manggagawa. Ang ginamit po talaga dyan ng NIV ay sahod. Anong sahod sa English? Salary. Iba pang word? Ha? Allowance? Ikaw na po, kayo na po mag-discover. Kasi kahit ako, alumpihit ako yan. Ayoko mabahiran nyo. Kaya lang, nasa Bible yan. At hindi lang po si Pastor Mon, ang inyong pastor. Andiyan po mamaya, parangalan natin ang ating dalawang pastor na magigiting. Okay? Isa pang paalala sa ating mga pastor ay ito. Huwag po tayo maghari-harian, Pastor Manny, sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo. I guess, kayo magte-testify, wala naman naghahari-harian dito sa mga pastor ninyo. No? Kahit po ako, never nyo naramdaman sa ako senior pastor. Whenever ako ang MC, I introduce them as our pastor. No? Sapagkat yung pong senior pastor, inimbento lamang po yan ng Western. No? Pare-parehas po kami magagawa. Nowadays, binigyan nila ng ibang title yung pastor, overseer, bishop. No? Lahat po yan, pare-parehas at iisa. Hear me guys ha? Sa mga listener natin mga pastor, yung pong overseer, bishop, pastor, iisa lang po yan. No? Sa panahon lang natin, nagkaroon ng ranking, parang ang bishop, ganito, merong 50 churches under him. Pero ang function po niyan, dalawa lang din, overseer and shepherding. Klaro? No? Huwag po kayo na-impress na, ay ba merong bishop? Bishop, pastor, parehas lang po yun. No? Ito lang mga ito, ewan ko pa, gustong-gusto ng title na apostol. No? Wala pong apostol sa panahon natin ngayon. Ang trabaho po ng apostol, foundational. Sila po nag-lay down ng pundasyon ng iglesia patungkol kay Kristo. At ang isa sa mga qualification ng pastor ay witness ni Jesus mismo. Na ang question si Paul, nakita ni Paul, si Jesus, di ba? During sa road of Damascus. Okay? Mga pastor, ito po isang verse. Sabahan niyo po akong basahin, mga pastor. Sabihin natin sa kanila, alalahanin niyo kami, ang mga dating namumuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, isipin nyo kung paano sila o kami na nagsakripisyo na muhay at namatay ng may pananampalataya, sila ang tularan niya. I guess, hindi kami perfecto. Pero nakita nyo naman ang mga pastor natin. Yung mga asawa, kayo na magsasabi, nagpupuyat yan sa paggawa ng sermon, tama? Tama ba, San? Pupuyat. Hindi po madaling mag-aral ng Biblia. Meron pa mga estudyante rito na hermeneutic. Talaga namang hindi po simple. Sana makatalo na si Ogie. Okay? Ito naman. Pagkapasakop ng miyembro. Okay, tandaan niyo yung konteksto, ha? So, sa panahon ng pagkapastor, ang hirap nun dahil hirap ka eh. So, hindi naghahanap ng kapalit. Nangangaral salita ng Diyos. Miyembro naman, sa panahon ng kahirapan, madali ba magpasakop, Mena? Sa panahon ng kahirapan, madali magpasakop? Nagwawala na, no? Lalo kung mukulunan tiyan. Okay. Basta, mga members, pakilakas po. Ready, go! Lakas po, lakas po. Sabay-sabay. Ready, ulit. Ready, go! Yan. So, ang word na ginamit po dyan ay magpasakop. Okay? Sa matatanda ng iglesia, yung pong the word elder, ulitin ko ha, para po ma-educate kayo, the word elder, pastor, bishop, overseer, iisa lang po yan. Okay?
Wala pong pagkakaiba yan. Ang elder dito ay hindi po tungkol sa edad. Elder talks about function. The word, they use it interchangeably, the word pastors and elders. No? Magpasakop daw po sa mga pastor. Mga members, FCF, marunong ba magpasakop sa pastor? Dalawa, salamat sa dalawa. Marunong ba magpasakop sa pastor? Mahalaga po yan. Dahil sinabi rin yan, kung hindi, sabi rito, malulungkot sila. That's why minsan makita niyo yung mga pastor ay parang gusto mag-give up. Dahil ayaw niyo magpasakop eh. Minsan sasabihin niyo, o ba pastor? Tapos di naman niyo gagawin. O ba pastor? Di naman darating. Ang sakit nun. Sakit nun. Tayo po lahat dito nagsisikap, bigyang karangalan si Kristo. Wala tayong ibang nais bigyan. Nawa, kayo inahandi dito sapagkat nais niyong bigyang karangalan si Kristo. Tama po ba? Nais niyo bang bigyang karangalan si Kristo? Yan po ang dahilan kaya tayo nahandi dito. Hindi para sa ano pa man. Hindi tayo nagtatayo ng kaharian natin. No? Tayo po ay nagdi-disciple, mga tao nais bigyan karangalan si Kristo, anuman ang kalalagayan sa buhay. Kilalanin ang authority. Why? Yung authority ng pastor ay galing sa Diyos. Think about that for a moment. Kapag hindi kayo nagpapasakop sa pastor, sino ang kinakalaban nyo? Ang pastor? Sa Diyos kayo hindi nagpapasakop. Ang pastor ay galing sa Panginoon. Siya ang nagbigay niyan. No? Alam niyo ba? Ito, mabilis lang ha. Yung pong pagpapasakop ay isang tema na tumatakbo sa aklat ng 1 Peter o sulat ni Pedro. Look at this verse. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan, maging sa emperador na may pinakamataas na kapangyarihan. You see? Tayo daw po mga Christian, magpasakop sa gobyerno, sa kanila emperador, sa atin presidente, senador, mayor, gobernador, barangay kapitan. Yan ang meron tayo. Magpasakop daw po tayo. Okay? Another verse. Mga nagtatrabaho, yung pong alipin dyan, nagtatrabaho, hindi po yan kasambahay lang. Lahat po na nagtatrabaho sa opisina, saan pa man kayo nagtatrabaho, sabi dyan, mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Diba? Hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Nicole, pati ang malulupit sa kumpanya nyo, magpapasakop. Sundin. Mer. Diba? Pinababiyahe ang taxi, hindi naman nire-repair. May ganun eh, no? Diba? May mga amo na mayroong favoritism. Paborito ito, ikaw hindi. Ilang beses na tinaas, ikaw wala pa. Tinataas lang sa'yo yung boses niya. Pasako pa rin. Ito pa. Mga basa, mga babae, mga may asawa, ready, go. Bakit dadalawan na lang? Napakaganda. Verse 5, ready, go. At ito ang ginagawa ng mga babaeng banal nung unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Ayun. Gusto mo bang ulitin ko ulit, Brad? Parang gusto mo yung verse na yan. Ha? No? Hindi puro paganda, kundi yung pagpapaganda. No? Kayo po mga kabataan, kahit anong ganda ninyo, kabataan babae, pag kayo hindi marunong magpasakop sa asawa ninyo, kahit ang gaganda nyo, nako,
Hindi magiging maayos ang bahay. Magpasakop to kayo sa pamamagitan ng pagpapaganda. Amen ba doon, mga pastor? Ano na? Oo. Di ba? Yun ang, the point is, the word na submission ay tumatakbo sa aklat ng sulat ni 1 Peter. No? Ganon din naman tayo lahat, magpasakop. Okay? Tingnan nyo to. Hindi tayo magtatapos. Ang pagpapakumbaba na dapat umiiral sa ating lahat. No, tandaan nyo, makahirapan. So iniisip ko, pagka may kahirapan ng buhay, katulad natin, di ba? Guys, look at me. Di ba? Minsan, pinag-uusapan natin, itutuloy pa ba yung gawain dahil sa kahirapan ng buhay? Siguro, alam mo, sa panahon nila, inuusik sila. Ano ba, magtitipon pa ba tayo? Baka mapatay na naman tayo, mabawasan tayo. Di ba? So, ang konteksto natin, halos ganun din, magpapatuloy pa ba tayo? Yung iba, ayaw. Bahala kayo dyan, bumuhat ng pambayad dyan. Hirap ng buhay. Unahin ko pa yung simbahan na yan. Pero mayroong mga bumabalikat. Amen? Amen? Ayan po kayo, palakpakan natin ng Panginoon. Di ba? Sa palagay ninyo, ano nararamdaman ng pastor? Aba, meron pa rin. Gumiginhawa ang aming buhay. Kahit paano, sa kahirapan man ng pera, ay gumagaan ang kalooban. Okay? Pagpapakumbaba na dapat umiira sa ating lahat, both sa mga miyembro at sa pastor. Ito po ang sabi ni Peter. Kayong lahat, walang underline, kayong lahat na mga mananampalataya, meaning yung pastor at saka miyembro, tayong lahat, sabi ni Peter, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. No? Yan po yung kanyang advice sa atin. Iba-iba yung version na ginamit ko dyan. Ang dating Biblia, kayo nga po ang magbasa. Ready, go. At kayong magsuot ng kapakumbabaan. Sa ESV, clothe yourself, all of you, with humility toward one another. Doon po sa mga nandiyan sa online, sorry, mali po yung pagkakalagay ko ng andating Biblia. Yan po ay magandang balita. Ito po yung andating Biblia. Sabi nito ng andating Biblia, oo, kayong lahat ay mga bikis ng kapakumbabaan na kayi maglingkuran. Magtatapos na po ako. Malapit na. Pangatlo na to. The word magbikis, nare-recall nyo ba sino ang gumamit nun? Sabi kasi ng ang dating Biblia, mga bikis kayo ng kapakumbabaan. Yung salitang magbikis ay ginamit ni Jesus bago niya hugasan ang mga paa. Makikita niyo po yan sa aklat ng John. No? Sabi po ng John 17:45, tumayo si Jesus habang naghahaponan, hinubad niya ang kanyang damit panlabas, no? At nagbikis ng tuwalya sa kanyang baywan at pagkatapos, inugasan niya mga paa ng kanyang mga disciple. Ano ibig sabihin nun? Willing tayong maglingkod sa isa't isa. Ito po ang pinakamabigat na bahagi ng ating buhay Kristiyano. Yung pong magpakumbaba. Sinasabi rito ni Peter, I don't know kung ang naiisip ni Peter ay yung apron. Di ba yung apron? Pag nakakita ka na naka-apron, alam mo siya ay kusinero. O kaya sa panahon natin, pag nakakita ka nakaputi, siya ay katulong, kasambahay. So palatandaan na ito ay kasambahay. Ang sinasabi sa atin ni Peter, magbiktis tayo, magsuot tayo ng kapakumbabaan. Yun dapat ang suot natin araw-araw. Alam niyo kung bakit mahirap magpasakop sa asawa?
Magpasakop sa amo? Magpasakop sa gobyerno? Alam niyo kung bakit mahirap? Magpasakop sa pastor? Kasi una sa lahat, hindi tayo marunong magpasakop sa Diyos. Paano ba yun, Bradmond? Yung pong pagkapasakop sa Diyos, pwedeng i-practice araw-araw. Ako, yung aking bunso, ito. Pagka maalis kami, kinakausap ko siya. Sabi ko, nak, salbahin ng daddy mo, no? Kasi minsan nagdadrive lang ako, hindi ko mapagbigyan yung loko-lokong driver. Samantala sinasabi ni Holy Spirit sa akin, huwag gawin yan. Are you with me? Yung pong pagkapasakop ay pwedeng i-practice araw-araw sa kalsada, sa opisina, sa bahay, sa pagtatrabaho. Kaya minsan hirap tayo magpasakop sa pastor. Simply because sa araw-araw ng buhay natin, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Pag sinasabi ng Panginoon, gawin mo to, ayaw natin. Pagising mo sa umaga, Bible muna, ayaw natin. Don't tell me, hindi kayo kinakausap ng Holy Spirit. Naniniwala ko with all of my heart, kinakausap tayo ng Holy Spirit. Read your Bible first. Gagawin mo, magkape, unahin mo, mahugas ng plato, magdadaktak muna kung ano-ano. Hindi tayo marunong magpasakop sa Diyos, kaya hirap tayo magpasakop sa magulang. Sa mga kabataan na hirap magpasakop sa magulang, isa lang ang dahilan, ang ugat, ayun yung pasakop sa Diyos. Yan ang totoo niyan. No? Kaya, sa mga ayaw maglingkod sa church, ha? Yung mga ayaw maglingkod sa church, sa mga nasa online, no? Kapag ayaw mo maglingkod sa church, ang sinasabi mo ba, I am too busy to serve other? Masyado akong busy to serve other. No? O sinasabi mo, hindi mo sila kailangan. Alam nyo, sabi ng isang pastor, hindi po yung kabisihan. Ang tawag po dyan, arrogante ka. That is arrogance. Arrogante ka sa harapan ng Diyos. Iyon po ang totoo. Kapag hindi ka marunong maglingkod sa iyong kapwa, hindi ka marunong maglingkod sa church, wala kang time sa iyong kapwa. Hindi raw po yung kabisihan. Ang tawag po dyan, pagiging arrogante. Ang tama daw po attitude ng Kristiyano ay ganito, kailangan kita at meron akong kaloob mula sa Panginoon, nais kong maglingkod sa iyo. Kasi po, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay naglilingkod. Naparito siya, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Then who you na walang oras sa kapwa mo Kristiyano? Who you na wala ka man lang oras, bigyang time ang mga pastor na inilagay sa inyo ng Panginoon? Gusto mo ikay dinadalaw, hindi ka marunong dumalaw? Gusto mo ipag-pray ka lang, hindi ka marunong mag-pray ng pastor mo? That is arrogance. No? Ang sabi po ng 1 Peter 2:16, mamuhay tayo bilang mga alipin ng Diyos. Sabi ni Pablo sa Roma 1:1, si Pablo na alipin ni Kristo. Yun po tayo. Dati tayong alipin ng demonyo, sunod-sunuran tayo. Tayo pinalaya doon at nais ng Diyos tayo maging alipin niya. Now tell me, nung ginawa ka bang alipin ng Diyos, napasama ka? Ang maging alipin ng Diyos ang pinakamainam na buhay, safe na buhay. Sapagkat this life, this unmanageable life that we have, ang gusto nito, pita ng laman. Kaya tayo nasasaktan, kaya tayo nagugulo, napapasok sa kuno ano. But if we learn to submit ourselves to God first and foremost, makikita mo, lahat nagiging maayos unti-unti. Bakit mo kailangan magpasakop? Look at this one. Kinamumuhian ng Diyos ang mapagmataan.
Sa mga sigalot sa kumpanya, sigalot dito, sigalot sa loob ng pamilya, ang dahilan, walang marunong magpakumbaba. At sa taong hindi nagpapakumbaba, sabi ng Biblia, kinamumuhian ng Diyos. What is pride? Ang sagot, magpakasakop tayo. Look at this one. Samahan nyo nga pong basahin. Pride is often driven by poor self-worth and shame. We feel so badly about ourselves that we compensate by feeling superior. We look for others' flaws as a way to conceal our own. We release criticizing others as a defense against recognizing our own shortcomings. Ang pride din ay yung ayaw magpasakop sa Diyos. Kaya, minsan ang church, pinapasok ng gulo kasi walang gustong magpasakop. Pero kung tayo magpapasakop sa Panginoon, tulad ng advice ni Peter, pasakop tayo. Alam niyo ba, kami mga pastor, nangangailangan din patuloy ng biyaya ng Diyos kasi hindi kami ganun ka-humble enough. Maalagaan kayo. Makadinig lang kami ng anuman sa inyo, makaramdam lang kami ng anumang bagay na apektuhan ng relasyon. At di kami humble enough to approach you. Same thing with you. No? Hindi rin kayo humble enough para sumunod sa Panginoon sa sinasabi ng Lord sa inyo na tulungan si Pastor, itayo ang gawain ng Panginoon. Lumalaban sa ating isipan. Kaya, bilang isang iglesia, si Pastor at ang iglesia sa pagharap sa kahirapan ng buhay, ang sikreto para umusad tayo, pagpakumbaba tayo una sa lahat sa Panginoon. Pasakop tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu Santo. Gusto niyo maging maayos ang tahanan? Gusto niyo maging maayos ang pakikitungo sa opisina? Maging maayos ang relasyon niyo mag-asawa? First and foremost, submit to God. Ano sinasabi ni Lord? Pag hindi ka sumunod niya, don't expect sa anumang pag-usad ng buhay. Na, kundi masasaktan tayo, eventually. Alright? Sa mga nalilikhahan nating gusot. Ano ba ang pagpapakumbaba? Fight. As if sinasabi mo, Lord, matigas ang puso ko at di ko kaya. I come before you, help me. Gusto ko magalit, gusto ko magwala. Quiet to Lord. Lumalapit ako sa iyo. Help me. Ikaw ay Diyos, ako'y tao. Kung paano nilagyan mo ako ng pananampalataya, naniniwala ako, babaguhin mo. Amen? Nakakapagod ang buhay na lumalaban sa kalooban ng Panginoon. Eventually, makakaramdam ka ng panlalamig. So, 3 bagay ang gagawin natin para labanan itong kataasan, yung hindi pagkapasakop sa Diyos. Are you ready? Sino nahihirapan sa pride? Wala. Yun. Di ko alam Sino nahihirapan sa mga fried chicken ng buhay? Ako, nahihirapan ako. Sige. Alright. Doon sa mga nahihirapan, labanan ng pride, 3 bagay ang ating gagawin. Una, labanan natin ng pride, kataasan sa pamagitan ng pananalig, na ang biyaya o tulong ng Diyos ay darating sa araw ng bukas. Sa susunod na araw at sa mga susunod pang araw. Bakit? Sometimes, tayo na-frustrate. Lord, mababago pa ba ako? Ang tagal ko ng Kristiyano, Lord, eto na naman ako. Here we go again, same old banana, same old reaction. Eto na naman ako.
Di ba? Napapagod ba kayo sa mabagal na paglago? So, anong solusyon? Labanan natin ito. Sa paniniwalang ang biyaya ng Diyos, hindi hihinto. Amen? Amen? Kasi pag huminto, talagang ayawan na. No? Kaya nga sabi ni Pablo, ang aking ikipinapamuhay ngayon ay aking ikipinapamuhay sa pananalig ko sa Ebanghelyo ni Kristo. Grace in the beginning, grace in the middle, grace at the end. No? Umasa tayo na ang biyaya ng Panginoon ay darating. Di ba? Darating ang araw na tayo pararangalan din ng Panginoon kapag di tayo sumuko, no? Di tayo mag-give up, no? Sa labang ito ng buhay. At darating ang panahon, makikibahagi tayo. No? Sa karangalan tinanggap ni Kristo. Lahat naman ng ito na ginagawa nating pakikipaglaban, ang ating tinitignan na future. Amen? Yung future reward natin na someday ay susuklian tayo ng Panginoon. Sabi diyan, darating araw, pararangalan niya tayo, kasama niya. Okay? Ang pagdating ni Kristo, yan, ang ating tagapangulong, tagapag-alaga, mga pastor. Mga pastor, Pastor Manny, one day darating din yung ating punong pastor, si Kristo. No? Sabi rito, future, makakabahagi natin siya sa kaluwalhatian, meron siya pagdating ng araw. Present, no? Makigalak tayo habang nakikibahagi tayo sa mga hirap ni Kristo. Sa ngayon, nakikipaglaban tayo mga pastor. Magtutuloy-tuloy pa ba ako sa pagkapastor ko? What do you think? Magtutuloy-tuloy pa ba ang inyong mga pastor sa paglilingkod? Ngayon, talagang mahirap ang buhay. Napansin nyo, nung Friday, walang prayer online. I understand. Nung tinext ako ni Pastor Ed, sabi niya, Pastor, meron akong tanggap. Dahil talagang kailangan nila ng finance. Naintindihan ko yun. Ganon din naman ako. Nasa unahan ako ng gapan. At pag-uwi ko, sobrang traffic. So, ano ang gagawin natin? Isa sa mga initial plan, sabi ko sa mga pastor, yung prayer Friday, hahatiin natin. Maybe nga first Friday ay prayer meeting ng mga youth. Second Friday ay prayer meeting ng mga women. And third Friday ay prayer meeting ng mga tatay. No? At last Friday ay mga pastor. Kasi talaga ngayon ay ang inyong likod ay nagtatrabaho na as full-time. Opisina po namin ay malapit lang, Sukat Paranaque. No? Nagtatrabaho na po ang inyong lingkod dahil talagang financially ay kailangan na. Okay? So, kailangan itong gawain na ito ay pagtulong-tulungan natin. Pwede ba ako makadinig ng amen? Ayan na. Parang bumulong na lang. Bahala kayo dyan. Ha? Kaya ang topic natin, ang pastor at ang membro sa panahon ng kahirapan. Kakayanin pa ba ng katawan namin? Baka bumigay kami ng maaga. Pag natuloy po yung aking Lazada, alas 10 ng gabi uwi ko araw-araw. Aalis ng alas 6, uwi ng alas 10. Siyempre, kung alas 6 ang alis mo, ang gising mo alas 5. Do you think kakayanin pa ni Pastor Mount? Kaya. 1 buwan, 2 buwan, ewan ko. 3, ewan ko. Hindi niya naman siguro pangarap na maaga akong kuhanin ni Lord. So, tulong-tulong po ministry, pag-uusapan natin yan sa mga darating na araw. Going back sa ating topic, una, labanan natin ang pride. Matatapos natin ito, maigugupo natin ito. Believing na ang biyaya ng Diyos ay hindi hinto. Amen? Number 2,
Labanan natin ang pride, no? Sa magitan ng pananalig na ang biyaya ng Diyos ay mararanasan natin sa araw na ito. Sabi ng Bible, ipagkatiwala niyo. Ano yung context nito? Mayroong kahirapan ng buhay. May persecution. Alam niyo, gustong-gusto ng miyembro ng mga Christian, siya yung mag-isip ng problema. Gustong-gusto niya yung binubulay-bulay yung problema. Daman-dama yung problema, Sister Rose. Talaga namang himay-may ng laman niya. Mula ulo hanggang paa. Memorize niya yung problema. Kaya sabi niya kay Pastor, ang dami kong babayarang utang, kayo na lang muna maglingkod dyan. Di ba, Pastor Manny? Ang sagot? Pagkatiwala natin sa Panginoon. Ano sinasabi ng Bible? Hindi ka Diyos na kaya mong kontrolin ang future. Hindi ka Diyos na kaya mong tiyakin bukas yung pinagpaguran mo may bunga. Hindi ka Diyos. So, ano sinasabi ng Holy Spirit? Submit to God. Lord, kailangan kong paglingkuran ang aking kapatid. Kailangan ako pumunta kung women's kayo ganitong araw. Lord, para sa iyo to. Kailangan ako ng aking kapwa. Kasi kung ang lahat tayo, iintindihan natin ang buhay, hindi natin pagkakatiwala, walang magpapastor dito. Walang pupunta rito. Walang gaganap ng gawain. Walang maglilingkod. Lahat tayo, mga pastor, sa gitna ng ating kanya-kanyang harapin ng buhay, nag-aaral ang mga pastor. Yan, witness sa mga daling araw, nag-aaral na. Madaling araw, gigising na. Dahil kailangan ko kayong pakanin ng putahe, ng doktrina, hindi lugaw. Okay? Labanan natin. Lord, bibigay ko sa iyo ito kasi hindi ako Diyos. Amen? Pwede bang itaas niyo yung kanang kamay? Samahan niyo po ako. Ready na? Sabi mo sarili mo, hindi ka Diyos. Wala kang magagawa kung hindi ipahintulot ng Diyos. Hindi mo kontrol ang bukas. Ang Diyos ang may hawak. Amen? Amen? Meron akong dinidevelop na mensahe. Siguro baka December ko na, pero naaayos ko na. Sekreto kung paano maging masaya. Based ito sa true to life story ko. Oh. Yeah? Okay? Labanan natin. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Okay? Ang ating mga kabalisahan. Yan po sinasabi ng Biblia. Okay? Now, tayo po mga pastor, sabi po ng Biblia, kung tayo po ay gaganap ng tungkulin natin ng maigi, ay magiging malapit tayo sa dinisenyo ng Bible. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Sa English, I will give you a shepherd after my own heart who will feed you with knowledge and understanding. Gawin lang natin ang best natin mga pastor. At least tayo po ay magiging malapit dito sa pastor na ibinigay ng Panginoon sa mga Israel. Alam niyo po ang mga pastor, dito tayo magtatapos finally. Ready na kayo guys? Kami po mga pastor, meron pong aklat ng Ezekiel, I forgot yung verse. Ezekiel 34, pwede niyo basahin sa bahay. Itong mga pastor na ito ay kinagalitan ng Panginoon dahil sarili nila ang inintindi nila. Sarili nila ang inintindi nila. At meron ganun talagang pastor. Yung mga miyembro, pinagkakitaan kung ano-ano inintroduce na multi-level ba yun?
In fact, kami, pastor, meron tayong group chat, di ba, napasa mo? Meron kaming group chat ng mga pastor. Maraming pastor from mula norte hanggang south. Maraming pastor doon. At meron yung magandang objectives, kaya lang pinasukan na naman ng business, di ba? So sinaway nung aming regional director. Pero po talaga, pastor, pinagkakakitaan ng miyembro. At ang tingin sa church, opportunity kumita. Ganun po yung mga pastor sa Ezekiel chapter 34. Pero I guess all of you can testify na wala ni isa mas amin ang kayo pinagkapirahan. Kayo ang magte-testify. Pero hindi kami mga perpekto. Alright? Hindi kami mga perpektong pastor. And so, dahil hindi kami mga perpektong pastor, ano po ma-advise namin sa inyo? Tayong lahat, tumingin sa ating pinakapunong pastor. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Sabi dito, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ako ang mabuting pastol at inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. So, kami po, ako na, humaharap sa inyo. Hindi po kami mga perpekto. May pagkukulang kami and sometimes we may disappoint you. We may fail you. Totoo yan. Kaya tayo pong lahat, tumingin lang sa ating isang pastol. Ang ating punong pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sabi ng Hebrew, siya ang Panginoong Kristo na dakilang pastol, ang ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. No? Lahat po tayo. Amen? Yun po kaya ko i-encourage sa inyo, iwanan sa inyo. Kasi po kami din na mga pastor, tumitingin lang din kay Kristo. The author and the perfecter of our faith is no other than our Lord Jesus Christ. Lahat po tayo. Will you? Will you please? Sa Kanya lang tayo titingin. Huwag niyo po kami titingnan. Dahil kami talaga, pwede namin kayo ma-disappoint. But by the grace of God, gagawin po namin yung tungkulin namin. Dumadaan namin sa kahirapan ng buhay, still we will pray for you. Tatayo kami sa pulpitong ito upang pakayanin kayo ng doktrina ng salita ng Panginoon. Amen? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan.